masyado na raw akong lulong sa Iglesia ni Cristo kasi nagfa-follow daw sila sa akin. Naku naman, grabe naman kayo, pero ang ganda ko pala pag naka-filter. Mas maganda pa ako dyan nung bata ako. Nung nag-follow sila sa akin, nasa 8 something K na ang followers ko and still going to 9K. Ngayon, natulungan lang nila ako ng bahagya. Hindi ako lulong sa kanila. Sadyang nagtataka lang ako sa mga nagsasalita tungkol sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi hindi nila alam ang culture within the community ng iglesia. Wala man lang silang kinausap kung bakit ba ganon ang kanilang mga gawi. Tapos nagsasalita kaagad sila ng kung ano-ano tungkol sa iglesia. Ako, nagkatagpo na talagang hasang-hasa ako sa kultura nila kasi may naalagaan ako at may napalaki ako ng mga kasapi ng iglesia. Katulad na lang nitong isang tao na to. Pakinggan natin siya ha. Tingnan mo kung ano-ano sinasabi niya. Nako guys, panoorin natin to ha. Attorney, kunting lamig naman. Alam mo, ikaw laging mainit ang ulo mo, napapansin na kita. Kaya tuloy tingnan mo, pataas na ng pataas yung nasa noo mo. At least yung sa akin may gitna pa. Pero yung sa'yo, pawala na. Kunting lamig naman, pero pakinggan naman natin siya at may hinanaing daw siya. Takot ba ang mga politiko? Takot ba ang gobyerno? Takot ba ang ating lipunan sa Iglesia ni Cristo? Teka naman, attorney. Bakit naman sila dapat katakutan? Sila ba'y mga manggagaway, aswang, mangkukulam? O mambabarang man lang? Sila ba'y mga armado? Dapat ba sila tipong mga terorista katulad ng mga nagtatago sa bundok ngayon? Aba naman, attorney, last time I checked, very peaceful ang grupo nila at nananampalataya sila ilang beses sa isang linggo. Is it because of the fact that they have block voting? And is it because they are muscle flexing na yung block voting nila maybe a determinant sa mga local elections, di ba? At sa mga even sa national elections? Or are we overstating their influence? Ay, yan na naman palang black voting na yan, attorney naman, oo. Bakit baga kayo'y insecure sa black voting na yan? Pero paliwanag ko lang sa attorney ha, hindi talaga yan ang kanilang pinagyayabang at hindi rin nila ginagawang panakot yan. Nagkatagpo lang talaga na ang kanilang ipinagmamalaki at talagang isinusulong sa kanilang komunidad ay yung kanilang pagkakaisa. Ngayon, yung black voting na yan, ay parang side effect lang na sobra nilang tiwala sa kanilang mga leader at mga miyembro na may iisa silang adhikain. Kaya pag bumoboto sila, iisa at pare-parehas ang kanilang boto ng bawat miyembro. Naintindihan mo na? Regardless, I think no religion, no group should hold the state hostage and the society hostage just because their whims and caprice are not being heeded to by the decision makers of society who are just merely implementing what the law says, no? Aba, attorney naman. Well, hindi naman nila sinugod ang kung anong pang sangay ng gobyerno ha. Wala naman silang ginawa na nagkaso sila o nagdemanda sila o kung ano pa man. Wala silang iginante. Pero wala na ba silang karapatang magsalita bilang grupo? At kapag ka nagsalita ba sila, hudyat na ba yan na kinokontrol nila ang gobyerno na sinasabi mo na bawal nang gawin ng gobyerno ang kagustuhan nila? Aba, sila pa rin naman masusunod Bakit kahit na gaano kadami yung tao na nandiyan dyan at kahit gaano kadami iglesia na yan, talagang gagawin pa rin nila kung anong gusto nila, lalo na sa mga kalaban nila. Ang plastic mo naman. Ganon din naman ang Katoliko pag may hindi nagugustuhan. Ganon din ang Baptist. Lahat naman sila ganon. Pag may hindi sila nagugustuhan, talagang ang ginagawa nila ay nagsasaad din sila ng kanilang mga hinanakit, mga sama ng loob. Bakit? Ganon din naman ang ginawa ng iglesia. Bakit parang ang dating sa'yo, kinokontrolan ng iglesia ang gobyerno? So takot ba tayo sa Iglesia ni Cristo? Takot ba tayo pag nagtatrong sila? Takot ba tayo na baka kung sakasakali mga politiko natin ayaw silang i-call out because baka matalo sila sa election, hindi sila endorso? Lagi na lang ba, every single time na pag may election tayo, magmamanikluhod tayo, hahalik tayo sa mga kamay nila at sisiguraduhin na makuha natin ang endorsement nila. Aba naman, attorney, yung takot na sinasabi mong yan, by desisyon ng politician niya kung matatakot siya o hindi. Hindi naman siya ay tinututukan ng baril at hindi naman siya pinangahawakan sa leeg ng iglesia. Desisyon niya na yan kung matatakot siya sa boto ng mga iglesia kasi nga marami sila at saka sa totoo lang solido yung boto nila. Ngayon, nasa politician na yan. Hindi yan kasalanan ng iglesia. Ang politiko ang sisihin mo dahil sila itong naghahangad sa boto ng mga kasapi ng iglesia ni Cristo. Common sense lang yan, attorney. Sino bagang politiko ang hindi naghahangad ng boto? Siyempre, bago sila makakaupo, kailangan nilang manalo. At para manalo sila, kailangan nila ng malaking boto. Kaya yung mismong politiko na rin, ang sisihin mo dahil sila ang gumagawa na sarili nilang multo. Pero sila pa rin naman ang masusunod kung lalapit sila sa iglesia o hindi. At sigurado ko sa iyo, attorney, na pagka ang politiko ay lumapit sa iglesia, ay dadaan yan sa sistema ng pagsusuri. Paano? Siyempre,
titignan nila ang plataforma ng bawat politikong lalapit sa kanila at doon pagpipilian nila yan. Kaya nga lagi ko ring naririnig bakit daw ba lahat halos ng mga nai-endorso ng Iglesia ni Cristo ay nasasangkot sa korupsyon? Abay siguro, nung sila'y lumalapit sa iglesia, napakahusay ng kanilang plataforma. Malay ba naman nila, o kahit naman sino pang tao pa na bumoto sa mga politiko na yan, wag niyo sila masyadong sinisisi dahil sila'y nalinlang din ng tao na yan. At totoo ba yung mga akusasyon na ang hinihingi nila, let's say for example, mga positions sa gobyerno, at kung hindi, hindi tayo boboto, hindi sila bobotohin. Yan naman yung mga lagi natin tino-confront, di ba? Naku naman, attorney kaya. Alam mong hearsay yan. Ayokong sagutin yan. Dahil kahit sinong tao hindi sasagot dyan, kahit ikaw bilang abogado, chismis yan, attorney. Dapat nung siguraduhin yan bago mo sinasabi yan. Kundi, alam mo naman, may kapahamakang nakaakibat sa mga salaysay mong yan. Diba, hindi yan admissible sa court? And lagi na lang na minamuscle flex ng Iglesia ni Cristo itong block vote na to, and I will dare use the term, it is being weaponized against politicians to prevent them from doing their sworn obligation and mandate pursuant to our laws and our constitutions. Hanggang kailan tayo magpapa-hostage sa ganitong klaseng organisasyon? Eto na naman, paulit-ulit na naman tayo, attorney. Weaponizing talaga, attorney. Pero siguro naman, kung may isa talaga na religious group na talagang in the history na ginamit yung kanilang grupo bilang kasangkapan at maging weapon nga, di ba? Wala nang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kasi alam mo kung bakit? Di ba ginamit nila ang kanilang simbahan para mapaalis dati si Marcos? Okay naman yun, wala namang problema yun. Pero ang usapan kasi dito, wini-weaponize yung pananampalataya at yung grupo. Ano ba kaya gusto ninyo? Pigilan yung black voting nila? Sarili naman nilang kagustuhan yan. Wala namang pumipilit sa kanila. Di ba karapatang pantao naman nila yan bilang isang grupo? Yan ba ang tinatawag yung demokrasyang minamahal ninyo? Kayo pa mismo ang gumagawa ng paraan para pagpigilan ang kagustuhan ng mga miyembro ng kanilang samahan at kanilang pananampalataya? Parang mali naman yan. Ang dami nyo naman nalabag ata sa batas niyan. Naman, attorney, sa totoo lang sa lahat ng sinabi mo, ha? Huwag mong sisisihin ang Iglesia ni Cristo. Sisihin mo yung politiko. Sisihin mo pati yung sarili mo. Kasi kayo na lang talaga sa totoo lang nananahimik yung iglesia doon. Pero kayo yung pilit na gumagawa ng mga bagay na ikakatakot nyo sa kanila. Kung ayaw niya sa impluensya nila, hindi, sa iba kayo lumapit. Nagkataon lang kasi na madami sila. Anong gusto nyo? Paliitin nyo sila. Anong gusto nyo? Hati-hatiin nyo sila. Para hindi na kayo makapagsalita ng ganyan. Tamo, pinapaus tuloy ako. Kagrami naman yung lohiko mo, attorney. Wala naman nagpipigil sa inyong lumapit sa iba. Pero yung kanilang pagiging isang buo at united sila, wala ka nang magagawa dyan. Sariling kagustuhan nila yan. Nakiki-echos na lang kayo sa kanila. Kayo pa ang daming sinasabi.